Good morning mga brothers and sisters. Andito po ako sa subdivision ng aking kapatid sa Amaris Phase 2. Medyo tinanghalin ang walking. At nagpe-prepare kasi yung aking anak sa bilang bahay. Kaya sa amin natulog aming apo. But we are back sa ating passage sa Matthew chapter 5. Dito ko sa kanilang open court, basketball court. So, ang ating discuss ngayon ay yung pong Matthew 5 verse 8 sa ating Bible morning walk. Naalala niyo pa ba? Yung mga nagdaang description ng masayang Kristiyano, ng mapalad na Kristiyano. Number 1, ulitin ko, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted by God. Blessed are the meek. Aba? For they will inherit the earth. Blessed are the merciful, for they will receive mercy. So yun yung, and ngayon nga, blessed are the pure in heart, for they will see God. May mga nagwo-walking din dito eh. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Check natin kung may namiss akong doon sa ating 5 na ba yun? Poor in spirit, those who mourn, the meek. Kulang mo po yung sayo. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, pagkat sila'y bubusugin ng Diyos. So, yun yung pang-5 natin, pang-4 natin, at pang-5 natin yung mapalad ng mga merciful, no? Mahabagi ng puso. At ngayon, is blessed are the pure in heart. So, mapala daw po ang may mga dalisay na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. For they will see God. Napakaganda no? They will see God. So, tayong mga mananampalataya, kaya tayo'y talagang masasaya at mapapalad ng mga tao, ng mga anak ng Diyos, sapagkat tinitiyak sa ating makikita natin ang Diyos. Makikita natin ang Diyos. Yung word dito is kataroy. Plural yon ng pure or ng clean. Ginamit rin ni Haring David yung word na yon, kataros, no? Kasi singular. At ginamit niya doon sa kanyang awit sa chapter 51. Paborito nating awitin yun. Create in me a clean heart. No? Subukan natin tayo. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Ang ganda nung Beatitudes na to. Blessed are the pure in heart. Blessed are the
those who have clean hearts. So, yung unang-unang beatitude, blessed are those who are poor in spirit, no? Talagang, saan ka poor, saan ka aasa sa iyong spiritual, sa iyong spirito. Meron kang ganong kalalagayan na you are always dependent on God. Now, etong pure naman, saan ka? Sa puso mo. Hindi sinabing sa mind din. Kundi pure in heart. Hindi sinabing hands. Although meron din namang mga verses na talagang kailangan natin may malinis na kamay, may malinis na isip. Pero dito sa Sermon on the Mount ay binigyan pansin talaga yung blessed are the pure in heart. Sabi rin ni David sa Psalm 24, who shall ascend into the hill of the Lord? So, yung hill na yon, yung Mount Zion na tinutukoy niya, wherein nandun yung Jerusalem Temple. Kaya karamihan po sa sa Psalms, tinatawag na ascent songs or songs of ascent. Ito yung mga kanta. Pag umaakyat sila, pumupunta sila sa templo. Kasi mataas yung lugar na yun, paakyat, no? Naalala ko yung church doon sa Karkar, sa Cebu. Mataas yun, no? Dati ang daan nun, doon sa may highway, paakyat talaga, akyat ka. Saka doon sa Ay Asturias. At talagang pag napasyal kami dati ron, yung mga mananampalataya, bumababa na lang. Dahil nga mahirap umakyat doon sa lugar nila. Sabi ni David, sino ang aakyat? Sino ang may karapatang umakyat sa templo ng Diyos, doon sa hill of the Lord, sa bundok ng Panginoon, which is situated nga yung templo. Sabi niya, those with clean hands, those with clean hearts, those who have right spirit. So, yung description doon. Kaya napakahalaga. Talaga, pure heart. At ang gusto kong application natin dito is that yung ating service, yung ating excuse me, paglilingkod sa Diyos, deserve ang Panginoon. Very deserving siya. Nabanggit ko yung deserve, parang nakita ko na trending yung word na yun, deserve. Pero talagang deserve ang Panginoon. Napaglingkuran natin siya ng may tamang puso. May malinis tayong puso. Meron tayong tamang espiritu. Right spirit. Clean heart. Pure heart. So, you prepare yourself. Bukas po, Lord's Day uli. Mga kapatid, mga brothers, sisters, mga friends. Lord's Day bukas. So, pupunta tayo sa simbahan. Mag-worship tayo. Bigyan nating pansin na yung ating puso ay malinis. Na yung ating spirito ay tama. Kasi deserve ng Panginoon yun. Kaya nga ginawa niya tayong may malinis na puso. And continuing uli yun, no? They will see God. Ngayon, mararanasan na natin ang Diyos. Kasi yung word na opsontai, yung they will see God, ay dinidenote nun, hindi mo lang makikita ang mukhaan. Although alam natin, yun yung finality ng ating salvation. Wherein makikita natin mukhaan ng Diyos. Pero, it also denotes, we will experience Him, no? In this life, today, tomorrow, hanggang tayo nabubuhay, ay makikita natin ang Diyos. And it
will continue hanggang doon sa second coming, hanggang doon sa new heaven and new earth. Mapalad tayo mga kapatid. Pinagpala tayo ng kanyang mga salita. Blessed are those who have pure hearts. Sabi nga kanina, ginamit rito ay kataroy, plural nung kataros. Kasi it refers to the believers. Kay David, syempre siya lang. Kaya ginamit niya lang yung singular kataros. So para sa kanya, create in me a clean heart. So, that, although meron na tayong dinalisay na ang ating puso ng Panginoon, but it is, again, walang masama to continually pray for a pure heart. Nasa ganon, sabi nga, tuwing magsiserve tayo kay Lord, tuwing mag-worship tayo kay Lord, yun ang ating focus. Worship natin siya with pure heart, with a clean heart in Christ. Hindi ko alam kung nakailang ikot na ako rito. Medyo maliit lang iniikutan ko rito. So ito yung basketball court. Yung playground. Doon kasi sa covered, may nagsusumba. Sumbarangay tawag nila. So every Saturday yata yun. Pero salamat sa Panginoon dahil nasa pang-anim na tayo, no? Tama ba yun? Blessed are the poor in spirit. Una, blessed are those who mourn, for they will be comforted by God. Blessed are the meek. Pangatlo, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied by God. Pang-apat at pang-lima, blessed are the merciful, for they will receive mercy from God. Sabihin niya. And ito nga pang-anim ngayon, blessed are the pure in heart, for we will see God. Because I can claim, pwede kong i-claim yun eh. Kasi sinabi nga ng Panginoon, these are the characteristics, the descriptions of the kingdom citizens. And I believe that niregenerate ang puso ko ng Holy Spirit, binorn again ako ng Diyos. And it results from having a pure heart in Christ because of His blood na naglinis sa aking puso, nagdalisay sa aking puso. But as I continually live for the Lord, sa aking pagpatuloy na buhay, pauwi na ako. At habang ako'y naglalakbay, pauwi. Di ba? Tayo ngayon naglalakbay, pauwi eh. Pauwi sa presensya ng Diyos. Pauwi sa kaharian ng Diyos. Hindi nga lang natin alam kung sino mauna sa atin. But that's how God has given us this great happiness, great blessedness. Kaya napakaganda nito, mga kapatid. Kala natin basta ganito lang itong Beatitudes. Ayun, naririnig niya na yung nagsusumba. Pero yan ang ating bonuses sa ating buhay Kristiyano. Siyempre yung ultimate reward doon sa langit. Pero sabi nga yung descriptions ng mga rewards natin, no? You will be comforted by God. You will inherit the earth. Yours is the kingdom of heaven. You will see God. You will live the mercy of God. You will be satisfied by God. Grabe, no? Grabe ang mga biyaya natin. Walang dahilan para magmukmuka, no? Walang dahilan para hindi ka maging masaya.
at hindi mo paglingkuran ng Diyos na may kagalakan. Pagpalain po tayo mga kapatid ng Panginoon. Good morning. Blessed morning sa ating lahat. Ito po ang ating Bible Morning Walk. God bless you.